And then pangalawa, rise above criticism. Tandaan mo na palagi merong magkikriticize sa'yo, pero hindi mo sila kailangan pansinin. Si David ang nagcriticize sa kanya ay ang kanyang kapatid. Sabi sa unang Samuel 17:28, nang marinig ito ni Eliab, ang nakakatandang kapatid ni David, na nakikipag-usap si David sa mga tao, nagalit siya. Sinabi niya kay David, bakit ka pumunta rito? Sino ang pinagbantay mo sa iilang tupa natin doon sa ilang? Akala mo kung sino ka? Alam ko kung gaano ka kayabang. Pumunta ka lang dito para manood ng labanan. Alam mo, na-realize ko kaya nagagalit si Eliab ay dahil yung tapang at pananampalataya ni David sa Diyos na hindi nila ginawa ay ang magiging dahilan para bumaba ang tingin ng tao sa kanila. Bakit? Dahil wala sila nung tapang at pananampalataya na kagaya nung meron si David. Na-realize ko na may pagkakataon na ang magkikriticize sa'yo ay ang sarili mong mahal sa buhay. Pwedeng asawa mo, pwedeng kapatid mo, pwedeng magulang, kamag-anak, pero hindi mo sila kailangan pansinin. Hindi mo kailangan magpa-apekto sa kanilang kritisismo. Bakit? Dahil hindi mo naman kayang i-please ang lahat ng tao. Kaya nga, mas mabuti, ang piniplease mo palagi ay ang Diyos. Dahil kapag siya ang napiplease, ay sisiguraduhin niya na maipapakita mo sa mga taong nagkikriticize sa'yo na totoo ang Diyos na pinaniniwalaan mo. Si David, hindi niya pinansin yung kanyang kapatid at nagpatuloy lang siya doon sa kanyang kausap. Tandaan mo ito, na kapag hindi ka naging maingat, ay mauubos ang oras mo sa pakikipagdiskusyon, sa pakikipagdebate, sa pakikipag-away sa iyong kapamilya, katrabaho, kasama sa ministry, o kahit sino man yung tao na nagkikriticize sa iyo. To the point na hindi mo na nagagawa yung gustong ipagawa sa iyo ng Diyos. To the point na nagiging masamang modelo ka na. To the point na nagiging stumbling block ka na sa ibang tao. Minsan may narinig ka lang na sinabi ng kasama mo sa ministry, tapos ikaw naman pinansin mo, pinalaki, tapos maya-maya umayaw ka na sa ministry. Sino ang nanalo sa laban? Ang dyablo. Hindi mo kaaway ang kasamaan mo sa ministry. Ang kaaway mo ay ang dyablo na nagsasabi sa'yo na huwag ka pumayag, gumanti ka, huwag ka magpatalo. Pinagkakaisahan ka nila, kaya umalis ka na lang sa ministry. Anong forgive? Anong love unconditionally? Paano naman ang karapatan mo? Grabe, kaya kaibigan, kapag may criticism, kapag may distraction, diretso lang ang tingin mo. Kay Lord lang at sa goal niyong dalawa. Si David, hindi nagpa-apekto sa criticism, kundi nakafocus siya sa kanyang goal. Ano yon? Ang lupigi ng higante sa buhay nila na si Goliath. Sabi sa mga Kawikaan 4:25-27, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ng iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Kaibigan, suriin mo ang iyong sarili. Baka kung saan-saan ka lumilingon, kung saan-saan ka lumiliko. Sabi sa talata, sa hinaharap dapat ang pukol ng iyong tanaw. Doon ka mag-focus sa iyong goal. Magtuloy-tuloy ka ng iyong lakad. I-focus mo ang iyong mata sa Diyos. Kaya nga, ang tanong kaibigan, alam mo ba kung sino ang totoong kaaway mo? Tanong mo ito sa sarili. Ano-ano mga criticism ang kinakaharap mo ngayon? Kaibigan, alalahanin mo ito. Kung hindi totoo yung criticism sa'yo, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil hindi naman yan totoo. Pero kung totoo ang criticism sa iyo, magpasalamat ka pa rin sa Diyos dahil ginamit niya yung tao na yan para malaman mo kung ano yung kailangan mong baguhin. Huwag ka magalit sa kanya. Kung hindi, tumayo ka at harapin mo yung pagbabago na yan. Tanggalin mo yung higante na yan na nagiging dahilan para ka i-criticize. Narealize ko si Haring Saul ay nag-criticize din kay David pero hindi niya ito pinansin. Sabi sa unang Samuel 17:33, sumagot si Saul, hindi mo kaya makipaglaban sa kanya, bata ka pa, habang siya'y mandirigma na mula pa sa kanyang pagkabata. Grabe, parang sinasabi ni Saul, di ba, tumutugtog ka lang ng harp, nag-aalaga ka lang ng mga tupa, tapos lalabanan mo yung higanteng mandirigma. Hindi mo yan kaya, bata ka pa. Kaibigan, tandaan mo lagi na sa tuwing magdi-decide ka na labanan ang iyong giant o gumawa ka ng tama para sa Diyos,
ay may mga tao na magiging distraction sa iyo. May mga tao magkikriticize sa iyo. May mga taong ayaw nilang makita ka na nagtatagumpay. Mga taong gusto nilang manatili ka sa kung nasaan ka lang ngayon. I'm sure, meron ka nang naiisip na tao na ginagawa yan sa iyo. Pero ito yung gawin mo, kaibigan. Sabihin mo, Lord, hindi ako papaapekto sa mga taong ito. Kung ano yung mission mo para sa akin, yun ang gagawin ko. Kung ano yung gusto mong gawin ko, yun yung tutuparin ko. Kahit na ano o kahit sino pang umusig sa akin. Noong araw, meron din nakikriticize sa akin dahil sa desisyon ko na itigil yung aking relasyon sa aking kalibin na mayroong asawa. Alam ko na hindi sasang-ayon yung mga taong hindi naniniwala sa Panginoong Yesus. At alam kong hindi sila yung aking kaaway. Kaya hindi ko ito pinansin. Sa halip, sabi ko, Lord, kung magalit man sa akin ang buong mundo, gagawin ko pa rin kung ano nakakalugod sa iyo. Kaibigan, maaaring may mga tao na nagsasabi sa iyo, wag mo nang ituloy ang project na yan kasi masyadong malaki, mabibigo ka. Wag mong gawin yan kasi masasaktan ka lang. Ayoko mangyari sa iyo yan. Kaibigan, dapat yata mag-isip-isip ka muna. Parang hindi tama yan. Gusto mong mangyari. Anong gagawin mo? Naku, ilang taon ka na nag-a-attempt na magbago tapos ngayon magpaparehab ka? Wala ring mangyayari dyan. Gagastos ka lang, wag mo na gawin yan. Hindi ka pa ready para sa isang commitment. Mag-isip-isip ka muna. Kaibigan, marami pang ganitong criticism at distraction ang maririnig mo sa iyong buhay. Pero kung alam mo na ang gagawin mo ay kalooban ng Diyos at hindi ito kumokontra sa sinasabi ng Bible, ay gawin mo ito agad. Tandaan mo lang ito, may nagsabi, everyone who's never killed a giant will say, it can't be done. Kaibigan, ganito lang naman ang mga tao na magpapatigil sa'yo. Yung mga taong hindi pa nila naranasan na pagdaanan at napagtagumpayan yung mga higante nila sa buhay. Hindi nila naranasan ng pagkilos ng Diyos at hindi sila nagkaroon ng intimate relationship kay Lord. Nako, sila yung magsasabi sa iyong hindi yan pwedeng gawin. Kaya huwag kang makinig sa kanila. Dahil kapag nakinig ka sa kanila, magkakaroon ka ng doubt at magkakaroon ka ng takot at yun yung gusto ni Satan na manatili ka na lang sa iyong comfort zone. Na wala ka ng significance sa mundo dahil hindi ka kasama sa pagpapalago ng Diyos sa kanyang kaharian. Number 3, paano mo haharapin ang iyong higante? Rise above procrastination. Ito yung sinasabi ko kanina na wag mo antayin yung 40 days, wag mo antayin yung 2 months, 3 months, 1 year, 2 years, and sasabihin mo, aantayin ko yung pinaka-ideal, pinaka-perfect na sitwasyon bago ako kikilos. Kaibigan, ang pagbabago ay nagsisimula na agad ngayon. The moment na nakita mo ang iyong giant, kailangan mo itong patayin. Kailangan mong kumilos agad. Naalala ko sa PBA, yung mga nanonood sa Araneta na nagbabayad ng 500 sa isang ticket ay magagalit kung ang ginagawa lang ng mga players ay nag-huddle, nag-uusap-usap, nagmi-meeting, 2 oras at kalahati na, hindi pa tapos yung kanilang meeting, paulit-ulit lang ang meeting, pero hindi sila naglalaro. Ano kaya sa tingin nyo? Matutuwa kaya yung mga nagbayad ng ticket? Syempre hindi. Nakakalungkot kasi marami sa mga Kristiyano ganito rin. Sagana sa huddle, sagana sa fellowship, sagana sa D-group worship service, umaattend ng Wednesday equipping, sagana sa Bible study, pero hindi kumikilos. Hindi ginagawa yung napag-usapan. Hindi ginagawa kung ano yung sinasabi ng Diyos. Bakit? Dahil nananaig yung takot. Nananaig yung higante sa buhay niya. Nananaig yung kasinungalingan ng dyablo sa buhay niya. Sabi ni Woodrow Kroll, fear God and you'll have nothing else to fear.